May nitanong sa akin, magandang hapon po, attorney. May tumawag po kasi sa akin about sa OLA. At may nakausap po ako, pulis daw, si SPO4, na may warrant daw po ako. Totoo po ba ito? At may nakausap rin po akong attorney na binigay ng pulis sa akin yung number at tawagan ko daw. At yun, nakausap ko po si nagpakilalang attorney. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, bago natin sasagutin, disclaimer po, no, hindi po ako abogado. Okay, ako po yung maniningil, no? Yung po mga ginagawa nating videos dito is based on my experience po, no? At saka, syempre, nagre-research po tayo, at saka nagtatanong-tanong po tayo dun sa mga kaibigan, kabarkada, at mga kumpare ko po na abogado. Okay? Ulitin ko po, hindi po ako abogado. Okay po? Ngayon, dito sa pinadala nyo na, na katanungan, maalalaan ninyo na talagang, yung nanloloko lang sila o nagpapanggap. Patutunayan ko sa inyo kung bakit. Okay po. Sabi nyo nga ho dito, may tumawag, no, sa inyo na nagpapakilalang pulis. Tapos, ang ranggo niya po is SPO4. Patay tayo dyan. Matagal na kung hindi ginagamit ang SPO. No? Ang katumbas po ng SPO4 before, ngayon, is Police Executive Master Sergeant or PEMS na po ang tawag sa kanila. Hindi na po sila SPO4 or Senior Police Officer 4. Binago na po yan. So, kitang-kita po, no, dun sa mensahe sa inyo, na copy paste lang po sila at matagal na nilang ginagamit ito. Hindi na tuloy nila na bago. Di ba? So, maliwanag ho, sila'y nagpapanggap, which is bawal na bawal po yan. Okay? Isa po yan, no, sa nakalagay po dun sa, sa Prohibition on Unfair Debt Collection Practices na inilabas po na memorandum ng SEC. Inilista po doon yung mga hindi dapat gawin. At isa po ito, bawal po ang magpanggap. Okay, so po, pwede nyo po silang i-complain. Actually, ito pong screenshot na to, pwede nyo po silang i-complain sa SEC. Okay? Nandyan po sa aking description box, yung iMessage, no, dun nyo po ilahad-lahat, no, yung inyong naranasan sa kanila, i-attach nyo po lahat yung inyong mga screenshots or proof, no, katunayan na ito, nagpapanggap sila. Di po ba? Kasi galing ho ng SEC yung memorandum na yan eh. Di po ba? So, ayon ho kasi dun sa memorandum, isa ho itong pamamaraan or isa itong ginagamit nila para sila'y manakot at mangharas. O, di po ba? Kitang-kita ho eh. Di ba? Gano'n nyo ginamit yung old na ranggo ng ating mga kapulisan, which is patagal ng binalitan. O, di po ba? Ay, sus Mariosep. Tsaka, ito pa ho isa. Kasi nga, tinatanong nyo kung totoo ba na may warrant na kayo. Hindi ho kayo tatawagan ng ating mga kapulisan para sabihin sa inyo na meron kayong warrant. Kung meron man. No? Kasi, pagka tinawagan nila kayo, di ba? Anong gagawin po ninyo? Di ba, siyempre, matataranta kayo, di ba? Magtatago kayo ngayon. Di po ba? Yan ho naman ang kalimitang ginagawa eh. Oh. Mariosep tong mga to. Ayan ang napapala nitong mga to kapapanood ng pelikula. Kasi pansinin niyo ho, yung mga pinagagagawa nitong mga bugo katabusadong online lending apps, kalimitan ng gayari yan sa pelikula. Hindi po ba tatawagan o yung sinasabing may warrant, di ba? Hindi ho ganun. Sa totoong buhay, hindi ubra yun. Kasi magtatago lang yan eh. Ang pagsaserve po ng warrant, may proseso yan. Hindi ho yan po pwedeng bara-bara. Baka masuspindi to. O baka matanggal pa sa trabaho to. Yung sinasabi kung totoo man.
Eh, malamang na hindi talaga. Diba? Kasi wala akong po pwedeng magsiwalat na meron kang warrant. Kasi paano nyo mahuhuli? Di ba? So, hindi ho totoo yan. Okay? Tapos ito pa. Nagbigay po ng number para daw dun tawagan nyo abogado. Bakit tatawagan nyo abogado? Definitely yun na magpapanggap lang din yun. Sigurado ho yan kung nung nakausap niyo ang abogado na yan kuno, hindi kumbaga hindi siya sounds like abogado pagkausap. Pupusta ho ako dyan. Hindi yan, baka nga hindi marunong mag-English yung kausap nyo na yun eh. Di ba? Tsaka, bakit ho kayo, kumbaga bakit ho yung mga kapulisan at tsaka yung mga abogado ang maniningil sa inyo? Kasi pamamaraan po ng paniningil ito at panggigipit eh. Okay? Kaya kung sinabi panggigipit kasi nag-ano sila, tawag ito, nagpapanggap. Ngayon, ito yung sinasabi, kaya ko na sinabi kanina na naniningil kasi ito yung mga pamamaraan itong mga bugok na to. Kung paano yung paniningil daw nila kuno. Di ba mali? Hindi naman ganyan ang paniningil. Di ba? Ang paniningil ho kasi, kumbaga, may interaction. No? Hindi yung sila lang ang nasusunod. Hindi yung sila lang ang magdidictate. Diba? Kasi kailangan mo munang malaan eh. Ano ba nangyari? Bakit hindi nakabayad eh? Diba? Kaya nga may due date. Diba? Ang definition kasi ng due date is, yan yung araw na ikaw ay dapat magbayad. Sa utang ha? Kung sa panganganak naman po, yan yung araw na ikaw ay manganganak. Tama po, diba? Okay. Ngayon, hindi ka nakabayad. So, ibig sabihin, past due ka na. So, ngayon, naalamin mo ngayon kung ano yung dahilan. Bakit nag-past due? Hindi po pwede na pagdampot ng telepono nung sinisingil mo, mumurahin mo agad, diba? Paano kayo magkakalaan yan? Diba? Paano mo malalaan kung ano naging problema kung minura mo agad? Sira ulo. Diba? So, ano gusto niyong gawin? Maningil ba talaga o maggipit lang? Diba? Kaya, excuse me po. Kaya ako, diba sabi ko sa inyo, hindi ako naniniwala na ang negosyo niyan ay lending. Diba? Kasi kung lending talaga ang negosyo nito mga bugo katabusadong online lending apps na yan, hindi sila manggigipit ng tao. Kasi kailangan nila maningin eh. May pinuhunan eh. Diba? So kung dapat yung babalik, kumbaga magbabalik pa rin yung pinuhunan. At mayroong katumbas na interest yun. Sa kanila hindi eh. Diba? Takutan agad. So paano magbabayad niya yung kliyente? Diba? Ng kamote. Hindi ko maintindihan tong mga to. Bakit hindi baguhin yung style? Diba? Sa bagay, wala naman tayong magagawa kasi talagang Ako, naniniwala ako na hindi talaga maniningil yung mga yan. Baka yan, nahatak lang sa kalsada yan eh. O yan, maupo ka dyan. Maningil ka kuno. Diba? Mga walang kaluluwa eh. Grabe kung magsalita, kala mo sila lang ang tao, sila lang ang bida. Diba? Akala mo hindi nagigipit. Akala mo hindi marunong mangutang. Diba? Sa kanila gawin yun, diba? Ano mararamdaman nila? Tatandaan nyo po yan, kayo mga abusadong maniningil ng online lending apps. Kung ayaw nyo gawin sa inyo, huwag nyo gagawin sa iba. Diba? Sa tingin nyo, tama yung ginagawa nyo. Kaya may nakalatag na batas eh. Naglabas ng memorandum. Wala naman kayong sinunod, mga gago kayo. Diba? Paano titino paniningil nyo yan? Paano kayo makakasingil? Diba? Kaya ngayon, ano ginagawa nyo? Pino-forward nyo lahat sa collection agency. Kasi, wala kayong masingil eh. Kung kinaayos nyo yung pakikipag-usap nyo sa mga kliyente nyo, ako po, wala tayong usaping ganito ngayon dito. Diba? Kakausapin nyo lang ng maayos yung kliyente ninyo. Ganun lang kadali. Hindi ho mahirap maningil. Kasi lahat ng bagay na pag-uusapan. Diba? Tsaka mahirap kasi sa inyo, hindi pang karaniwan ng pagpapautang. 7 araw. Tapos matatanggap lang kalahati. Diba? 2 days bago dumating ang due date, gigipitin mo na. Diba? Wala sa normal na
na paniningil ang ginagawa nyo. Wala sa normal na pagpapautang ang ginagawa ninyo. Puro kawalang yan lang ang alam niyo. Diba? Kaya ako takang-taka, bakit kayo, nakakalusot eh. Sa totoo lang, wala ho akong makitang wala akong makuhang impormasyon kung bakit napakawalan eh. Kasi walang binabalita eh. Di ba? Hindi ko naman hindi ko naman makausap si Madam Kikay, tsaka sino ba naman ho ako para, di ba, tanungin yun. Baka mamaya ma-stress pa lalo si Madam Kikay. Shout out po, Madam Kikay, napakaganda po ng inyong ginagawa. Kaya nga lang talagang di ko maintindihan kung bakit nagkaganon, sana lang ho magpatuloy nyo pa, wag ho kayong madala. At doon naman po sa mga tinutulungan nila Madam Kikay, doon sa grupo po nila Madam Kikay, kumbaga paglaanan nyo rin ng panahon. Hindi yung puro sila lang. Tinulungan na nga kayo, iaasan nyo pa lahat sa kanila. Hindi po ba? Pag tayo naabuso, tayo dapat ng umaksyon. Hindi po pwedeng ibang tao. Ganun lamang po yun. Doon sa nagpadala ng katanungan na to, wala ho yan. Pananakot yan. Bawal nga yan. Dahil nga sila'y nagpapanggap, di po ba? Saka nakakita. Pulis tsaka abogado maniningil. Sira ulo yan. Mananakot pa. Di po ba? So, talagang ginigipit lamang ho kayo. Ngayon, ang gawin po niya para matapos yan, pag-ipunan, tsaka nyo siya bayaran. One time nyo lang siya babayaran. Kaya sinasabi ko sa inyo, pag-ipunan. Kasi yung pagka kayo nagbayad ng parcel, wala akong mangyayari dyan. Baka habang buhay kayo magbayad. Diba ba? Tapos, pag nabayaran nyo na siya, itabi nyo yung proof of payment. Kung ano man ang gawin nila, meron kayo ipapakita. Diba ba? Pero po, ko sa inyo, for sure, hindi ko makakapag-demanda yan. Dahil sila ho ng haras eh. Di po ba? Sila ang gumawa ng mali eh. So, kaya nga hindi nagpapakilala, di po ba? Definitely, fictitious yung pangalan nito. Kaya lang, siyempre, tinakpan pa rin natin. Kasi nga for their privacy pa rin. Ayoko naman humaanuhan dito. Di po ba? Nag-iingat pa rin ako. And siyempre ako naghahanap buhay ako sa isang lending, di po ba? So, kailangan kong ingatan yung mga sinasabi ko, di ba? Hindi ako po pwedeng magbanggit ng kumpanya. Di ba? Para iwas na rin sa kung ano man ang problema. Ganun lang ang gagawin natin. Irespeto ko sila, kaya lang dapat irespeto nila yung mga kliyente nila eh. Ganun lang naman yun eh. Di ba? Kaya ako nagsasalita ng ganito dyan sa mga bugo katabusado online lending apps na mga ahente, kasi mali ang ginagawa nyo. Hindi naman ako gagawa ng ganito eh. Mga klase ng video, kung kayo'y matitino maningil, sa totoo lang, dapat ganitong oras nagpapahinga na ako eh. O kaya lang nga, hindi ko ma-attend yung mga kliyente na nilapastangan nyo, tuwinalangyan nyo. Napakarami kong comments na binabasa, talaga nakakaawa. I can do only so much. Diba? Ako kaya ko lang gawin is magbigay ho ng payo. Base ho sa aking eksperyensya. Kaya tapusin nyo na yung ganyang klase ng katarantaduhan sa totoo lang. Wala naman kayong patutunguhan eh. Buti sana kung ganun kalalim yung balon nung amo nyo, ganun karami pera niyan, hindi ko naniniwalang ganun kadami pera niyan. Kaya nga kumukuha na kayo ng serbisyo ng ng mga collection agency, di ba? Sa tingin nyo, napapasahod sa inyo yan, kaya hindi kayo naningil. Gago kayo. Hindi ba? Kaya doon sa nagpadala nito, pag-ipunan, tsaka nyo bayaran, wala naman ako iba sasabihin sa inyo eh. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.